Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon itong balita sa Manila Standard. Title, PBBM needs bastonero in his final 3 years. Ping Lacson. So, bakit kailangan ng presidente ng bastonero? May kaugnayan nito sa pahayag ng Pangulo na willing siya na makipag-reconcile sa mga Duterte. So, dahil dito, nagpahayag si Senator-elect Ping Lacson na para mag-succeed ang Pangulo sa kanyang gustong gagawin, kailangan ng bastonero. Mamaya, i-define natin ano bang bastonero. Ito, may baston is sungkod o pamalo, baston niya sa military, may kultura kami noon. I don't know kung ano pa ngayon, yung mga first sergeants, napaka-stricto sila. Isang P, ito lang, pag hindi ka gumalaw, delikado ka sa first sergeant. Kaya tinatawag namin siya noon, bastonero, ang first sergeant. May pamalo. So, bakit kailangan ng bastonero? Basahin ko lang muna itong article. By Joel Zorbano, May 20. President Marcos Jr. has sufficient time to implement necessary changes for good governance in his final 3 years. However, he will need a trusted bastonero to ensure that government officials adhere to his standards. Yes, I agree. May magagawa pa ang Pangulo kung talagang seryoso. Okay? Sayang Gusto niyang magtrabaho. Sabi niya, tapos ng eleksyon, tapos ng politika, magtrabaho tayo. Yes! Para sa taong bayan. Kaya lang, kung wala kang bastonero, wala ka. Hanggang salita ka lang. Ulitin ko, bastonero is someone who will implement. Yung who will deliver the goods, bastonero, gano'n ang amin. Ang commander, magsabi lang, ito, gawin mo ito. So, either yung executive officer, bastonero yon, or your first sergeant, bastonero yon. Yes, sir! Then things will get down dahil sa bastonero. Kung walang bastonero, wala. Hanggang salita lang yan. Senator-elect Panfilo Lacson emphasized this on Tuesday, noting that the President's good intentions in setting aside political differences and being open to reconciling with the Duterte family may be seen as by some as a sign of weakness. Ito yung sabi niya. The openness to reconcile with the Duterte family is very typical of PBBM's character. Yet, his kindness and goodwill in dealing with others are sometimes interpreted by both his allies and adversaries as a weakness in his leadership. Therefore, he being the president, therefore he may need a strong but well-intentioned bastonero in his cabinet who can ensure that government officials, including members of Congress, take note, pinasaringan niya, kinol niya ang Congress, adhere to good governance. Singit natin yung 2025 GAA. Isa itong si Senator-elect Panfilo Lacson nagsabi, the worst budget in history. Kaya sayang lang ang intensyon ng presidente. Kung ang Congress hindi marindahan, walang bastonero na sa kanila, gawin nila yung gusto nilang gawin, anong magagawa ng isang good intention ng Pangulo? Kaya tama itong kay Senator Ping Lacson. Kulang sila ng isang titiwalaan o kaya kinakatakutan na bastonero. However, sabi niya, the bastonero cannot be abusive. The bastonero must be strong but well-intentioned. Ito, example, yung kanyang sarili mismo, nung chief PNP siya.
Citing his experience as the Philippine National Police Chief from 1999 to 2001, he referenced diplomat and philosopher Niccolo Machiavelli, stating that he would prefer to be feared than loved if he cannot achieve both in order to exercise his leadership effectively. When I was, sabi niya, PNP chief, I quoted Machiavelli saying that I'd rather be feared than loved if I cannot be both. Explain. Okay. So, panahon ni General Ping Lacson as PNP chief, nag-ano siya ng policy, mga pulis. Kasi malalaki ng tiyan ng pulis eh. Dapat 34 inches ang waistline nyo. Pag hindi nyo matin yung 34 inches na waistline, sisante kayo, ganon. At naging epektibo yun. Kahit kami sa armed forces, ganon na rin ang gawa kami ng honest to goodness na physical fitness. Kaya nawala yung tiyan ng mga sundalo, yung malalaki So I don't know sa kapulisan yan kung nag-improve na ba. Kaya lang panahon ni PNP Chief Lacson talagang kinakatakutan siya. Kaya maganda yung sabi, I'd rather be feared than to be loved. Yun, balance eh. Yun ang kulang sa Pangulo dahil palagi lang mabait. Hindi siya kinakatakutan dahil mabait niya. So, bastonero, kung mabait ang Pangulo, dapat nasa tabi-tabi niya, mabait. Sana magan kinakatakutan dahil pag hindi sila sumunod, delikado sila. Sino ang bastonero niya? Wala akong nakikita. On Monday, Lacson expressed his full support for the president's call to set aside politics now that the election is over. We should set aside politics, sabi niya, which is only relevant during the campaign. Now that the campaign is done, we must work together. Correct. Kaya lang, paano yung reconciliation na ang pamilya Duterte naghihinakit, nagtatampo, ang tatay nila dinala doon? Paano ang mga Duterte fans, mga nagmamahal kay Tatay Digong, paano nila susuporta ng reconciliation kung ang dating Pangulo dinala doon na hindi nasunod ang tamang proseso? Yun ang problema sa reconciliation. Kailangan may bastonero. Bastonero na unang gawin nila ng paraan makabalik si Tatay Digong. Pag may pabalik nila dito, kahit ikulong nila, dito lang litisin, okay na yun. Kung hindi nila mapabalik, paano magkaroon ng reconciliation? Salamat, Senator Ping Lacson, sa advice nyo. Sana makahanap ang administrasyon nito ng matapang na bastonero. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na pod ni ang among nakita nga balay na kuan lang kugon lang ang atop o kini na pod ang among tabangan og yero. So mo na gid ni ang itsura sa balay nga kagubaon na gyud. Ni ang ilang atop nga kugon lang in taon. Wala ni ang itsura sa ilang yero. Dako na gid kaayo og buslot. So karon ate manguha na ka og kahoy kay matagaan na ka ate og lansang pako plinsin og sin para nga makabalay ka og bag-o. Manguha na gyud mi. Oo. Kahoy. So pila na din ni katuig ti imong balay? 15 na katuig. 15 na katuig. So pila mo gapuyo din ani? 7. 7 mo nga gapuyo. So dagan-dagan mo kay 7 mo ka buok.
So unsa man ti ang imong ikaistorya nga matagaan na ka og sin lansang Pako Plinsen? Nagpasalamat gyud kog dako sa Ginoo ug sa inyo sad og labaw na sa gatan-aw sa video. Salamat gyud kaayo. Oo. So matagaan na gyud ka, mag-prepare na gyud mo ba? Oo, kay matagaan na mo gyero. Salamat kaayo. So mao na ni ang hitsura sa ilang balay.